Nasa bawal daw ang masarap, ika nga. Darati Mayora, tawagin mo na lang ako sa pangalan na Loisa. Isa po akong dalaga at working student. Oo, Ate Mayora, nag-aaral ako habang isang kasambahay. Sa pamilyang matatawag natin na mga mayaman. Mabait ang mga amo ko. Mga bata pa sila. Si ma'am ay nasa 30 years old. Si sir naman ay nasa 35 years old at ako naman ay nasa 18 years old pa lang, Ate Mayora. Matagal na nila akong kasambahay. Gang naisipan kong mag-aral muli. Nagpaalam ako sa dalawa kong amo na payagan sana nila ako na mag-aral muli. Pumayag naman sila. Sabi ni ma'am, ayusin ko lang daw ang aking oras na magampanan ko ang mga gawain ko sa bahay. Oo, Ate Mayora, napakabait ng aking amo. Sobrang bait ng amo kong babae. Wala akong masasabi. Si sir naman ay medyo may pagka-estrikto. Kaya naiilang ako kay sir, Ate Mayora eh. Hanggat isang araw, nag-out of town si ma'am. Nagulat ako, Ate Mayora. Nang bigla akong tinawag ni sir. Ang sabi ni sir, lutuan ko daw siya ng paborito niyang ulam. Ako naman, dali-dali ko siyang nilulutuan. Siyempre naman, pag ang amo mong lalaki ay siyempre istrikto, ay ikaw naman ay magkaundagaga talaga sa pagluluto sa gusto niyang ipaluto sa'yo. Nung natapos ko nang nilutuan si sir sa ulam niya, bigla niya akong tinawag. Sabi niya, huwag daw ako magulat kasi may gusto daw siya sa akin. Nasyak ako, Ate Mayora, syempre naman. Sino bang hindi masyak na ang amo mong napaka-istrikto ay may gusto palang lihim sa akin. Bigla ba naman akong hinalikan ni sir? Simula noo, pababa. Siyempre naman, ako naman. Husgahan niyo na ako. Pero tao lang ako. Sino bang hindi madadala kay sir? Nasupport ko ako naman talaga ng amo kong lalaki. Hanggat narating namin ang rorok ng tagumpay. Nagulat si sir. Hindi niya akalain na virgin pa pala ako. Yes, Ate Mayora, si sir ang unang nakatikim sa akin. Nangingi siya ng sorry sa akin. Sabi niya, patawad daw. Matagal na daw niya akong gusto. Kaso lang, syempre, nag-alangan siya sa akin. Simula noon, lagi na namin ginagawa yun. Halos lagi kasi nag-out of town si ma'am nang dahil sa kanilang business. Yes, Ate Mayora, talagang lagi namin ginagawa ni sir yun. Hanggat hindi ko akalain isang araw, nalaman kong buntis pala ako. Sabi ko kay sir, paano na ito? Buntis ako, sir. Sabi niya, hanggat hindi pa daw lumaki ang aking tiyan, ay dito muna daw ako sa bahay nila. Umabot ng 4 months. Medyo halata na ang aking tiyan. Sabi niya, magpaalam na daw ako sa amo kong babae na uuwi na ng probinsya. Nagulat ang amo kong babae. Bakit daw biglaan? Ang sabi ko naman ay family problem. Tinatanong pa nga niya kung paano na yung pag-aaral ko. Sabi ko, ihinto ko muna. Yun naman kasi ang sabi ni sir, huminto daw ako muna sa pag-aaral at doon ko na daw pagpatuloy
sa lugar kung saan ako mapunta. Lumipas ang araw, buwan, nanganak ako. Hindi naman nagkulang si Sir. Lagi niya akong pinapadalhan ng mga konsumo namin ni Bibi. At una sa lahat, mahal na ako ni Sir. Alam ko yun. Lagi niya akong kinakamusta. Lagi niya akong linog good morning sa umaga. Nandyan siya lagi, lalo na pag mag-out of town si Ma'am. Yes, Ate Mayora. Alam ko maraming magagalit sa akin sa ginagawa ko. Sana mapatawad ako ni Ma'am sa mga kasalanan kong ginawa sa kanya. Ang sarap ni Sir magmahal. Sa totoo lang, Ate Mayora, napakasarap niyang magmahal. Siguro nasa kanya na ang lahat. Pero kahit gaano kasarap siya magmahal, kung may kahati ka naman sa puso niya, ay parang baliwala rin ang lahat. Nabuntis ako ulit sa pangalawa. Nagkaroon na naman kami ng kasalanan ulit. Sa ngayon, walang kaalam-alam si Ma'am. Pero paano na kung malaman ni Ma'am? Diba, sabi nila na walang lihim na hindi mabubulgar. Yon ang problema ko ngayon, Ate Mayora. Yung lihim na yan, paano kung malalaman ni Ma'am ang lahat? Sana mapayuhan niyo ako. At sa mga tuga-subaybay ninyo, sana huwag niyo akong i-bash. Tao lang ako nagmamahal. Hanggang dito na lang ang inyong taga-suporta, Luisa. Salamat, Luisa, sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Mahirap yung tago ng tago ka. Sa umpisa pa lang, alam mo ng mali. Huli ang lahat, pag-isipan mo mabuti. Gamitin mo din ang utak mo, huwag pa iralin ang puso lamang. Hanggang dito na lang, ako si Pet Bongo Garay Tinambakan ay magsasabing, hindi naman masamang magmahal ng sobra, pero isipin mo kung hindi ka ba nakakasira ng pamilya. Please like and share, subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat. Bye-bye!